tila lumiliit na ang mundo ng mag-amang Bongbong Marcos at Sandro Marcos ito nga ay matapos na mabisto ang kanilang mga baho. Isa nga sa pinag-uusapan ngayon ay ang issue sa pagnanakaw ng mag-amang Marcos ng trilyones sa kaban ng bayan. Ayon sa balita, malapit na din umanong mapatalsik si Bongbong Marcos at pagbayarin ng mag-amang Marcos sa pagnanakaw ng mga ito. Ngayon po na may naghain na ng unang impeachment complaint laban po kay Pangulong Bongbong Marcos. Yes. According to the Constitution, kasi po, parang doon nga, no, yung may one-year bar rule, ito nakalagay, no impeachment proceedings shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year. So, base po sa House rules naman natin, kailan po ba deemed initiated ang isang impeachment complaint? From how I understood it and based on the Supreme Court decisions, it should have been from the time it is referred to the Justice Committee. That's deemed initiated. I understand, dito po sa House rules din po, we only have like oras po na matanggap na ng Office of the Speaker. Yeah. The Speaker has 10 session days To include it in the order of business. Kindly walk us through, Yes. sir. So no, after the complaint is received, supposedly it is to be submitted to the Office of the Speaker, and the Office of the Speaker naman has 10 days to include it in the calendar of business. Now, so that's when the plenary will decide to refer it to the Committee on Justice for its action. So, sir, what we're talking like, as we speak, kung kunyari po, naisalang na po sa plenaryo, nasa order of business na, nakasalang na po by Monday, within 10 session days, and 3 regular session days, dapat mai-refer na po sa Committee on Justice. Ibig sabihin, kung nag-iisa pa lang po yung impeachment complaint, yun na po yun. Wala na pong From bawal how na. I understand it, it will bar all other complaints. Kasi nga, meron nang na-initiate. So, yun ang magiging basehan ngayon ng Committee on Justice on anong impeachment complaint that they will act on. Kasi hindi naman pwede na after it's referred, tatanggap pa ng mga bagong impeachment complaints. So, yun na yung magsaset ng bar for all other complaints that may be filed within the year against the same impeachable officer. Sir? Sir, sorry, Yes, ma'am. related to that. Yes, ma'am. Sir, hindi po ba, or hindi ganito, speaker, 10 days Yes. to refer to calendar of business, and then plenary, hindi na dadaan sa rules? Rules refers it to justice. Oo, so the, I'm sorry. so sir, balik, ika-calendar of business, babasahin sa plenary, tapos i-refer to the Committee on Rules. No, I think it's the rules that will refer it to justice. No, rules. So, calendar of business and then plenary, diretso to Committee on Justice? Yeah. From how I understand it. Because Kong Luisro mentioned the rules being in the process. Because the Committee on Rules, they're the ones who are the majority leaders, di ba? Sila yun. Sila yung pumapasa kung where it is going to be referred. So since na calendar of business na, sir, ibig sabihin dumaan na sa rules yon. When you say dumaan sa rules, what do you mean? The rules do not have to act on an impeachment complaint. No, I mean sa referral. Sa referral. Well, the Refer- referral, it can only be referred to one committee under the Constitution, and that is the Committee on Justice. Yes, sir. And the plenary will do that. Yes. Okay. Okay, next question natin from UNTV. Sir, alam naman natin na ang nangunguna sa House Committee on Rules ang presidential son, Yes, ma'am. si Congressman Sandro Marcos. Hindi ba yun magkakaroon ng conflict of interest dahil ang impeachment complaint ay against his father, the president? Well, in this particular case, I think there is no choice for him because it really says that it has to be referred to the Committee on Justice. So even if he is the majority leader and even if the impeachable officer that is complained of is his father, wala siyang magawa because ang procedure talaga is that after it is included in the order of business, then in 3 days it has to be referred to the Committee on Justice.
Okay po. Nabasa niyo na po ba yung, na-receive na po kayo ng kopya ng... Yun ang wala pa until now. Wala kaming kopya of the impeachment complaint that has been filed. In fact, when we were at the AIPA event kanina, nakita ko lang from Facebook and other social media na may impeachment complaint nga na file. So the statements that we released was that we will act on it accordingly, no? In accordance with what our rules state, what the Constitution says, and of course, the decision of the Supreme Court, no? And we're also hoping that there has to be a resolution on the motion for reconsideration, no? Kasi isang bagay yan na for me, kung walang action pa on the motion for reconsideration, ang question dito is, do we need to amend our rules sa impeachment? Kasi yun ang sinabi ng Supreme Court. As of now, technically, yun pa dapat susundin namin, di ba? And as of now, hindi pa namin na-amend yung impeachment rules namin. So, that might be another conflict na naman later, di ba? So, sana, it's either they rule on the motion for reconsideration with finality na yun para ma-incorporate na namin in our own rules yung anong sinabi nila sa decision nila. Gab? Sir, follow-up lang din po dun sa tanong. Gabriel Yes. Alba from Inquirer pala. Hi. Ano po bang mga changes yung ine-expect natin kung sakaling yung Supreme Court decision last July is ruled with finality na po? Yung Supreme Court decision naman primarily deals with the third mode, no? Yung anong gagawin kung one-third of the members or more than one-third of the members endorse the complaint. Kasi before, kung basahin mo yung pag one-third yan, diretso na yan to the Senate, no? Pero ngayon, parang may gusto si Supreme Court na parang may due process pa, no? Na idaan pa rin sa sa Justice Committee, which is, for me, merang paulit-ulit no? Kasi supposedly, hindi na kailangan nga yung justice if there's one-third, di ba? Yet, if one-third endorse it, you still have to refer it to the Justice Committee. So that's how I understood it. And for me, mas mabuti kung pagdesisyonan nila yung motion for reconsideration para may finality talaga ang decision na yan. Eden Santos of Good afternoon po po, ang Eden Santos from Net25. Okay. Hindi po pa parang nag-overlap or parang nangihimasok yung Supreme Court sa trabaho ng Kongreso pagdating po dun sa binabangkit ninyong parang kailangan may idagdag or baguhin i-amend dun sa inyong rules of impeachment. Okay, actually, can I say this? Yeah, for me personally, I think they did na overreach talaga to ng Supreme Court, no? Because these are our rules supposedly. And as a co-equal body, dapat kami yung mag-set ng rules namin. Sila rules nila. Can we tell them to decide on cases within 100 days? We cannot. Di ba? Can we tell them na these are the procedures that you should follow? We cannot because that is their procedures. And we respect them as a co-equal branch of government. Ang problema dito, may overreach talaga for me. I'm not speaking in behalf of the committee or for the entire Congress, but for myself and as a lawyer, parang hindi naman pwedeng pagsabihan kami kung anong dapat procedure namin. Just the same way as we cannot tell them kung anong dapat procedure nila. So, dapat po kayo mag-stake dun sa umiiral na impeachment procedures ng Kamara. Yun nga ngayon ang problema Kasi nga, there's a pending motion for reconsideration, di ba? Kung napag-desisyonan lang sana nila earlier, kasi it's of grave importance yung issue na yun di ba? Because they know that in a year's time, most likely, another impeachment will be filed. So anong dapat susundin, di ba? Is it our rules? Well, or is it their decision, which is still the subject of a pending motion for reconsideration? Di ba? So, sanang alang naman, binigyan din sana nila ng konting importansya po na pagdesisyonan nila. Everyone's waiting din Not just House, not just the Senate, but the people are waiting kung ano yung outcome ng kaso na yan.
Isang tanong. Sabi niya po kanina, kapag na-initiate na yung impeachment complaint, wala na pong dapat na tanggapin pa. Kasi parang isa ito sa naging Yes. problema din noon sa impeachment complaint kay Biffy Sara. Meron pong press release ang Makabayan Black, parang meron silang ifa-file na sarili nilang impeachment. Ano po yung pwedeng i-advise? May i-file na ito bago pa ma-initiate yung first? So, Once the first one is deemed initiated, it will set a bar, no, for all other impeachment complaints. So they have to, if they intend to file an impeachment complaint, they must do so at soon as possible time para di pa barred by the one-year bar rule. No? Kasi kung nasimulan na yung isa, wala na talang matanggap na impeachment complaints as far as the same impeachable officer is concerned. thank you. Thank you, ma'am. Okay. Si sa Rappler muna, then balik sa iyo, Gagap. Hello po, Congressman. Sir, so kung may mag-file po ng impeachment complaints prior to the initiation, will they automatically be consolidated into one? Hindi naman consolidated, but I think it will also be included in the order of business. No? So, nandyan na yan sa plenaryo siguro, which one will be referred to the Committee on Justice. Sir, and related lang dun sa question ni Gab. So, sir, kapag yung Supreme Court ruling ba, categorically, will it cause delays ba the lack of a ruling doon sa inyong MR, will it cause delays ba doon sa pag-akto ng House of Representatives sa impeachment complaints that will be filed with the House of Representatives? Kasi sir, 'di ba sinabi niyo yung route naman talaga na subject ng Supreme Court Yung ruling, third. yung third. Ito Yes. naman kung ito dadaan sa Justice Committee, wala naman siyang Yes. impact, but because you keep on mentioning the lack of a ruling sa MR, will it cause significant delays? Hindi naman siguro significant, but the question will arise, no? Do we need to amend our own rules on impeachment to conform with the decision? Or do we proceed the same way we proceed in our old rules and parang open it up for questioning again in the Supreme Court? 'Di ba? So, sayang lang yung oras eh. No? Sir, at what stage of the process will that question arise? Sa parte pa lang ba ng Secretary General, sa plenary ba, o sa Justice Committee ba, posibleng doon ma-raise yung question na yun? I think more with the plenary and the Justice Committee. Sir, with the plenary, does that mean that the majority leader will be part of that line of questioning? Kasi yung majority leader, syempre yung Rules Committee yung magka-calendar, tapos sila yung magre-refer sa Justice Committee. So will the majority leader be part of that line of questioning? Well, since he is the majority leader, hindi naman siya sa questioning, but as to what they will be doing about, how they're gonna be going about it, yes, included siya. But I think there's not much leeway kasi clear naman yung rules natin, di ba? Na may ilang araw dito, ilang araw dyan, and where it's gonna go. So, wala masyadong discretion or leeway, even if he is the son of the person complained of. Gab. Sir, follow-up lang. Kasi sir, I know you haven't received a copy of Yes. the complaint. But kunin ko lang rin yung reaction nyo, sir, as chairperson of the Committee on Dangerous Drugs. Yeah. Kasi part of the complaint was yung sinasabi na illegal drug use daw ni Presidente, allegedly. Tapos merong sinabi yung complainant po ito, I would read it. When the person most expected to deny, deflect, or defend instead confirms when the person most expected to deny, deflect, or defend instead confirms the existence of addiction, referring to Senator Amy Marcos, yung sister po ng presidente, the conclusion is inevitable. Respondent has long been plagued by drug use, rendering him manifestly unfit to discharge the powers and responsibilities of the presidency. Tapos meron pa pong sinabi na, respondent's refusal to submit to a drug test conclusively demonstrates his disregard for transparency and accountability. An innocent president would have no reason to refuse testing. Di ba, sir, bawal i-compel ang kahit sinong... Yes, there's a Supreme Court decision na bawal ang parang compulsory drug testing. No? But there is allowed yung random drug testing sa mga iba, but yung i-compel mo or it being made a condition
is hindi pwede. Yeah. Do you think, sir, such an issue merits an impeachment complaint? Considering na, yun nga, wala pa namang test. Recently, although nagkaroon ng test before he was elected as president, does it merit inclusion in an impeachment complaint? Well, depending kung anong ground yan, no? Kasi it cannot be culpable violation of the Constitution. It cannot be bribery or graft or treason. Doon yan mahulog sa other high crimes, no? Or pwede ba yun, sir, sa Article 7, Section 13 ba yun, yung unfit to serve, or 11 ba yun? Whenever the President transmit to the President of the Senate unable to discharge the powers and duties. Yeah, that's when he's incapacitated, no? But he has to inform the cabinet that he is unable to perform the functions of the presidency. But ito naman is an allegation, na he is unfit because of the alleged drug use, di ba? These are all allegations lang naman, di ba? So, exactly anong ground siya for impeachment, medyo hindi ko makuha. But example lang, kasi broad yung last talaga, very broad, no? Yung last ground na it may include anything that may result in the lack of trust and confidence by the people to the person being impeached. Sorry, sir, follow-up lang. Pero, yun nga, sir, yung sinasabi na by remaining silent and evasive, respondent tellingly confirm public suspicion. Ganun ba yun? No, hindi naman na ganun, di ba? Like, silence doesn't mean that you're admitting to it, di ba? Or refusal to acknowledge an allegation doesn't mean that you're guilty of the allegation. So, for me, medyo manipis yan. Okay, next natin. Yes, sir. Sige. Ikaw muna, then si Nasel. Hello sir, ako po si Kenneth from Business World. Sir, how can we ensure that the committee will handle the complaint impartially, given that most of its members are from the majority bloc, which is aligned with the President po? Well, we are all, it's more of a political action, but it also is a legal action, di ba? Itong impeachment, no? So, it would really depend on what grounds were stated in the impeachment complaint and what evidence they can present to show that there is parang sufficiency in substance na there is an impeachable offense that has been committed and it is supported also by some form of evidence. Because these things can also change the mind of members of the House, even if they are aligned with the President right now. Because these things can change. Lalo na pag public opinion is also favorable to it. Sir, yung pagiging ally with the President, most of the majority bloc, will it have... Sir, yung pagiging allies with the majority bloc, with the President, with the administration, will it have a bearing moving forward dito sa magiging hearings ng Justice Committee? When you say allied, the President is a member of the PFP party, no? And it's not even the biggest political party in the House. Di ba? But I don't know exactly how people will vote or act on it, but this is what I can say. That it will really all boil down to ano yung sinabi nila sa complaint at ano yung proof nila to back up the complaint. Nasel. Sir, good afternoon. Yanes Yes, ma'am. Kapanti, GMA News Online. Yes, Going by the Supreme Court decision lang, sir, yung Duterte v. versus House, Okay. yung nag-dismiss dun sa impeachment case for being unconstitutional, for violating the one-year bar rule and the violation of due process. Right. As it is kasi, sir, sabi dun sa SC ruling na yon, the archiving is already an initiated impeachment complaint. Yung nag-archive Yeah. kayo nung unang tatlo. Okay. So, hindi ba parang advantageous din to kay Presidente yung may nag-file na agad? Kasi baka pwede ring i-interpret, I mean, if you're going to consider the Duterte v. House
SC decision, Yeah. initiated na to. Not The yet, mere... not yet. Not the mere the filing mere- does not initiate the complaint. The mere filing does Yeah. not initiate. Kasi No. parang ganun yung nangyari before eh. Parang kahit in-archive nyo, kinonsider ng SC na initiated yun I eh. believe in the motion for reconsideration, they showed that the archiving came after the approval of the fourth impeachment complaint. O yun nga. So But- meaning, but- ang inaksyonan muna is yung fourth bago in-archive yung tatlo. So meaning, one did not did not, yeah, bar but- the other. But you stated that in your appeal, but the SC is yet to rule on that eh. Diba? And On it's the precisely appeal. why, as I said kanina, na it is of paramount importance sana that the Supreme Court rule on the motion for reconsideration so that we can have some form of finality as to how to go about impeachment complaints. Kasi alam naman nila na February parating na eh. Di ba? Alam naman nila, they had a year to study it. And they had a year to discuss it. And they know the importance of that particular ruling. Yet until now, wala pa rin tayong natatanggap na decision ng Supreme Court. So sir, given that, Yes, na yun nga, hindi maliwanag eh kung kailan ba nag-i-initiate with the Duterte v. House SC decision. Kasi iba yung argument nyo, iba rin yung sinasabi ng Supreme Court. Yeah. So, would you say that the House should instead wait for the Supreme Court ruling before acting on any impeachment complaint? No, we cannot wait for the impeachment for the Supreme Court ruling. We have to act on it based on the existing rules that we have. Existing rules, not the SC decision. Well, on the the SC Sara decision is referring to the third mode. Mostly doon okay. sila. Ito naman, if it goes through the first and second mode of filing the impeachment, it goes through the Justice Committee. And in Justice Committee, we always comply with the due process because the respondent will be informed, she will be given a time to answer, we will hear on it, and then decide as a committee. So you don't, for the record, sir, so you don't see this complaint as something na final lang ng alay din ng presidente para mapigilan yung future impeachment Actually, complaints. You don't see that. I haven't seen the complaint kasi, no? Kasi doon mo yan makita din kung how it was made, 'di ba? Kung is it just made to set the 1-year bar rule ba, 'di ba? O para ma-dismiss siya or something like that. Now, that would really depend on the contents of the impeachment complaint that has been filed. And again, going back to the doon din mag-matter kasi kung what has been initiated, no? Anong complaint has been initiated. Because once a complaint has been initiated, as I said earlier, wala nang ibang impeachment complaints na pwedeng ma-tackle yung House. Thank you, sir. Welcome po. Okay. Sir, sorry, balikan ko lang po yung dun sa SC decision on VP Sara Duterte's impeachment. Hindi po ba unconstitutional yung decision nila? Hindi niyo po ba pwedeng questionin yun? Kasi under the Constitution, nakalagay naman po dun, Section 3, a vote of at least 1/3 of all the members of the House shall be necessary. In case of the verified complaint, section number 4, of impeachment is filed by at least 1/3 of all its members, the same shall constitute the articles of impeachment and trial by the Senate shall forthwith proceed. I understand Yes. masyado na maingay yung Forthwith. forthwith proceed. So, hindi nyo ba, dahil wala pa namang MR, Yeah. pwede bang questionin yung constitutionality ng desisyon ng Korte Suprema? Dahil clearly po wala namang nakalagay dito na dadaan pa sa Committee on Yeah, Justice. that's- Kaya nga may That's exactly our arguments nga na yan ang sinabi ng Constitution, di ba? But then again, it is the Supreme Court which is the final arbiter of questions involving the constitutionality of a particular action or law. No? So sila din ang masusunod. No? Some would even say that this constitutes judicial legislation. Kasi sila na yung parang gumagawa ng batas na supposedly interpretation lang naman yung sa kanila. By laying down additional requirements for the procedure na supposedly within our sole discretion dapat yan, no? Parang I'm sorry, I'm not Tagalog, Bisaya. Parang they nahimasok ba? What is that? Huh?
Tama ba? Overreach nga, di ba? For me. Okay. Some more question? Sir, dito sa mga alleged violations ni Presidente, although hindi nyo pa nabasa Yeah, I sa haven't ninyo, seen but it I'm sure meron na kayo kahit papaano na idea. Meron ba talaga dong magko-constitute ng impeachable offense on the part of the President? Oh, that I would not like to preempt the Justice Committee on that, no? Kasi it will be the body that will decide, one, whether did it comply with the requirement of form, no? And second, kung nag-comply ba siya sa requirements na anong substance. So, that's the only time na we can say that that impeachment complaint can proceed. No? And again, it will be the entire Justice Committee who will act on it. Now, I heard na Jinky already gave her statements also, the chairperson, no? So, as far as that is concerned, I think she would be the best person to ask as far as actions of the Justice Committee. I'm only the vice chair sa Justice. Kung sakali, sir, magkaroon ng, nandiyan na yan, impeachments against the President, and very vocal naman yung mga critics din ng Vice President na after February 6, magpa-file din sila ng another impeachment. Hindi ba mahirap on the part of the Committee on Justice na dalawang impeachment complaint ang ina-handle ninyo? I don't think so, no? It's just like any other bill, no? Dami namang bills na fina-file that is referred to the Justice Committee, and just like any other thing, we take time, no, in processing each and every bill that is filed. Same way as we will take our time also and follow the rules also whenever there are impeachment complaints filed against multiple impeachable officers. Okay, thank you, sir. Wala na bang magtatanong? No more? Okay. Ay, kung wala na, pasalamatan natin si Congressman. Sir, thank you very much for your time. Thank you. Thank you for also being very kind to me. Hello! Magandang Martes sa inyong lahat. Kayo ba ay naka-recover na sa pagtutok doon sa Senate hearing kahapon? Senate hearing na bumabale-balentong ang mga testigo, talagang kanya-kanya ng salbanan sa kanilang mga leeg, mga ulul. Kung sa tingin ninyo, kayo'y makakataka sa pananagutan, malapit na ang inyong mga panahon. Alam nyo naman, gaya ng sa pag-ibig, walang forever. So sa tingin ninyo, hindi kayo mapananagot sa inyong mga kasalanan laban sa ating bayan, malapit na po kayong magbayad para sa mga kasalanan ninyo. Kayong mga korap, malapit na mga panahon ninyo. Ilang tulog na lang yan dahil galit na ang taong bayan. Habang lumalangoy sa tubig baha, kayo nagpapasasa. So kahapon, ano nakita natin? Bukod dun sa pagsisinungaling nung tao ni Angara na nagsalita na nung minsan, na-capture sa camera, nagbigay siya ng 8 billion, ngayon binabawi. Siyempre, yung 8 billion na yun na sa Malacanang idiniliber, siyempre, ang idadawit yun, walang iba kundi ang bangag sa Malacanang. Dahil sino pa ba ang pagpupuntahan ng perang yun kung hindi ang bangag sa Malacanang? Kaya naman, mga kaibigan, ang pag-usapan natin ngayon, hindi naman yung mga bale-balentong na mga testimonya ng mga nagsisinungaling na lahat sila ay corrupt, kung hindi, kung ano ang sinabi ng minority. Yung minority of 8 sa Senado ay nag-issue po ng minority report na nagkukumpirma na talaga naman pong lantaran ng kababalaghan sa mga proyekto infrastruktura, lalong-lalo na sa mga flood control projects. Sinabi nila na mayroong mga ghost projects, sinabi nila na mayroong mga substandard na mga proyekto, sinabi nila na mayroong sabwatan sa bidding, nayarian sa bidding, at syempre, pagdating sa pananagutan, ang sinisi nila ay ang Kamara de Representante at bagamat hindi pinangalanan, ay talagang yung liderato ng Kamara dahil sila naman ang nagbigay ng pondo, lalong-lalo na doon sa mga manumalyang mga proyekto, yung mga insertions na tinatawag. Pangalawa, sila rin ang may kapangyarihan na dahil sila ang gumawa ng pangtao ng budget, dapat sila rin ang nagsiguro na yung pera ng taong bayan ay nagastos ng tama. Kaya nga meron tayong tinatawag na plenary powers ang Kongreso, no? Para nga siguraduhin na tama ang paggastos sa pera ng taong bayan. Abay, kaya naman tayo gumawa ng Kongreso, hindi lang para masiguro na hindi tayo pagbubuwisan, na hindi tayo kinukonsulta kung paano gagastusin nating pera. Kung hindi,
yung ating mga ginawang representante, sila rin ang magsisiguro na magagasto sa tamang pamaraan ang ating pera. Pero nangyayari po, yung mga representante natin, sila ang naglalapa. Kaya ang basihan ng pananagutan ayon sa Minority Report, itambaluslos ay malinaw. Siya ang liderato, siya ang leader ng House na nagpapasa ng pantaunang budget. Siya ang nag-approve ng lahat ng mga insertions sa ginagawa ng mga mambabatas. Dahil after all, as Speaker of the House ng Administration Party, ang dapat niyang gawin ay talagang maipasa yung budget as requested by the President. At kung yan ay nabago, yan ay dahil sa approval ni Tambaluslos. Pangatlo, siya ang may responsibilidad na masiguro nga rin na ang pera ng taong bayan ay nagagastos sa tamang mga pamamaraan. At pang-apat, siya rin ang may responsibilidad na masiguro nga na yung mga nagkakamali at mga lumalabag sa batas ng mga kongresista, mga senatong at mga kontratista ay nakakasuhan na imbestigahan at napaparusahan. Siyempre, ang Tambaluslos ay lulusutian sa pananagutan. Pero paano naman siya ngayon makakalusot dito sa testimonya ng dalawang testigo, napakatapang babae, talaga ako, saludo ko sa mga kababaihan, hindi umaatras sa laban, na nagsabi na yung bahay na 3,000 square meters worth 1.6 billion na binili kay Doris Magsaysay Ho ay pag-aari ni Tambaluslos. Tambaluslos, magkano bang sweldo ng Speaker of the House? Sabihin na natin 4 million a year. Saan mo kukunin ang 1.6 billion na halaga ng bahay na yan? At mantakin ninyo, hindi lang naman yan ang bahay niya dyan. Ako nakarating na mismo sa bahay niya dyan sa McKinley na mahigit 1 hektarya. Pero yan ay nakuha nila, nakamkam nila yan panahon ng martial law. Kaya nga po, ang balita ko, nung buhay pa ang tatay ni Tambaluslos, talagang nag-aaway sila ng tatay ni Bangag at ni Bangag mismo dahil nga ang reklamo nila, hindi nag-iintrego ang tatay ni Tambaluslos. Kaya naman napakalaki ng bahay nila sa Forbes Park na una. Alam mo yung bahay na yun? May tennis court, may swimming pool, 1 hektaryang mahigit ang bahay na yan. Tapos ngayon, namili pa. Huwag natin kakalimutan na itong bahay na kinilala ng dalawang testigo bilang pag-aari ni Speaker Romualdez sa 30 Tamarin ay parehong bahay na sabi ni Zaldico ay ipinabili ni Bangag kay Speaker para dyan iimbak ang lahat ng kwarta na kinita nila galing sa smuggling ng agricultural products at infrastructure projects. Ganong kadaming pera ang inaasahan nilang pumasok na mapupuno ang isang bahay na mayroong lupa na 3,000 square meters. Dahil ayaw na nga nilang ideposito sa bako yan. Yan yung imbakan ng basura. At siyempre, dahil ang basura ay mahalaga, ang ginawa nilang basurahan, Forbes Park, worth 1.6 billion pesos. So ngayon po, nagtutugma-tugma na. Kung akala ng mga kawatan na sila ay makakaiwas sa pananagutan, unti-unti nang lumalabas po ang katotohanan. Hindi naman siguro alam ng dalawang testigo na nagsabi na yung 30 Tamarin Forbes Park ay pag-aari ni Tambaluslos na ito rin ang tinukoy ni Zaldico na pinabili ni Bangag kay Tambaluslos para gawin lamang imbakan. Can you imagine kung ganong karaming pera ang inaasahan nilang kitain galing doon sa smuggling ng agricultural products at sa infrastructure? Yan pa lang yung dalawang bagay na yan. Meron pang confidential funds na alam natin na talaga namang pinepera-pera lang ng ating mga bangag sa gobyerno. Naku po, talaga namang pong hindi ko akalain na ang pagnanakaw pala galing sa kaban ng bayan ay talagang po pwedeng maging genetic. Kung ganong kasama ang ama, ganun din ang anak. Bagay, sinasabi nga ng mga matatanda, ang punong mangga hindi po pwede magbunga ng santol. Kung ganong kabulok ang pinanggalingan, ganun din kabulok ang magiging prutas. At yan nga po ang nalalaman natin ngayon at napapatunayan na yung 30 Tamarin, 3,000 square meters, Forbes Park, purchased for 1.6 billion, ay binili lamang, pinabili ng Bangag kay Tambaluslos para gawing imbakan ng pera. O ngayon, sasabihin ninyo, walang pananagutan si Tambaluslos?
Hindi ako naniniwala kasi na sunod-sunuran lang si Tambaluslos. Unang-una. Kaya nga nabubwisit ang mga Marcoses ng mga magkakapatid dyan dahil alam nila na gaya ng ama niya, nagsasariling sikap yan. Hindi nag-iintriga. Hindi intriga pala, entrega. Iba pala intriga sa entrega. Hindi nagbabayad, hindi nagbibigay ng share sa mga Marcoses na alam naman natin, hindi naman siya magiging speaker kung hindi dahil siya pinili ng bangag niyang pinsan. Di ba? So, syempre, ang inaasahan nila, share and share alike. Pero hayan, lumabas po ngayon sa hearing, no, na talaga namang pong malinaw na si Tambaluslos gumalaw, sumunod, binili ang 30 tamarin para gawing imbakan ng basura nila dahil alam ni Bangag na napakadaming pera ang kikitain nila doon sa asukal, doon sa bawang, doon sa sibuyas, doon sa isda. Kasama niyo yung isda dyan dahil crucial po dyan yung kalihim ng agrikultura na nasa larangan din ng fisheries. No? At siyempre, sa mga proyektong infrastruktura. Di ba? At yan nga po ang lumalabas dahil sa isang transaction pa lamang, hindi pa natin alam tumanong kubra, magkano kubra ni Bangag doon sa budget na 6 trilyon na isinumite sa Kongreso, meron pang karagdagan na 100 billion na insertion na ang sabi ni Zaldico ay siya mismo ang nag-deliver ng 25% o 25 billion. Ang magtataka lang kayo, wala ba silang kabusugan? Wala na ba talagang katapusan yung kanilang paghahangad sa mas marami pang kwarta? Biro mo, 20 anyos na silang nagnakaw sa kabanang bayan na panahon ng martial law. Hanggang ngayon, ganun pa rin ang gawain nila. Hindi na ba sila natuto na talaga ang Pilipino, hindi na yan magbubulag-bulagan? Hindi na ba niya ma-realize na pinagbigyan lang siya ng huling pagkakataon para iayos ang pangalan niya, ang pangalan ng kanyang pamilya, pero ngayon, lalo pa niyang binaboy ang pangalan ng kanyang pamilya dahil at least ang kanyang ama hindi binigyan ng kahit sinong paratang na nagdodroga ng cocaine. So ito, college dropout na, palagi na kamot sa ulo pag dumarating ang bagyo at merong aberya, tapos ngayon lumalabas, singhot pa ng singhot, at gaya ng ama, walang kabusugan sa paglamon ng kaban ng pera galing sa kaban ng bayan. Napakasama naman nakapalaro ng Pilipinas. No? 20 anyos na sa isang diktador na matakaw, ngayon na naman, pang-4 na taon na sa isang diktador na bangag pa na magnanakaw din, na wala pang utak at wala ngang pinag-aralan. Ayan, sisihin natin ang mga sarili natin kung bakit siya ngayon ang presidente, pero talagang mas matindi ang ating pananagutan kung papayagan pa natin manatili sa pwesto ang isang magnanakaw na bangag pa na walang solusyon sa problema ng bayan pagdating sa walang tigil na pagtaas sa presyo ng bilihin, pagdating sa kagutuman, at siyempre ngayon, kinakaladkad pa tayo sa isang gera na wala naman tayong kinalaman. Palibasa, wala sa kanyang mga anak ang papupuntahin niya para mamatay para sa mga Taiwanese. Diba? Sabi sa inyo, dapat baguhin na ang national anthem. Under a bangag president, ang mamatay na para sa Taiwan. O, ako, kayo na lang po yan. Kayo na lang po yan. Dahil ako, hindi ako magpapakamatay para sa mga dayuhan. Para lamang sa inang bayan. Para lamang sa kapwa Pilipino. So ngayong nagtugma-tugma na po ang mga sinabi ni Zaldico, ang sinabi ng testigo na meron talagang mamamahay na binili si Romualdez, na tinutukoy naman ni Zaldico na ito nga yung biniling bahay sa ayon sa kautusan ng Bangag na bilhin niyang bahayan para dyan i-imbak ang mga basura nila. Ano nang gagawin ninyo? Ako ngayon namingilabot. Napansin niyo ba sa hearing na nagtatanong sa witness, ang sasagot, si Senator Ping? Ewan ko ba kung ano nangyari kay Senator Ping? Talagang hinahanga ako po yan si Senator Ping. Nung siya'y nagtago, ako pang tumayo tagapagsalita niya. Kasi nga, believe na believe ako kay Senator Ping dahil sa mulat-mula, siya talaga yung naninindigan laban sa pork barrel, laban sa pagnanakaw ng mga congressman at senatong pagdating sa pantaon ng budget. Bakit ngayon? Parang meron siyang pinagtatakban. Hindi ba malinaw sa kanya ngayon ang pananagutan ni Martin Romualdez? Hindi ko maintindihan na
Alam naman niya bilang isang mambabatas din kung ganong makapangyarihan ang leader ng Senado at ng Kongreso. Wala pong demokrasya dyan. Siguro sa Senado, dahil lahat sila ay merong mandato galing sa buong bayan, mahirap maging diktador ang Senate President. Pero dito sa Kamara, pag ikaw ay Senate President, ang binigyan baspas ng Presidente, sunod-sunod ka lang. Miski ikaw ang hari sa iyong distrito, ikaw ay sunod-sunuran lang sa Speaker. At dahil nga ang budget po, ang pinaka-importanting katungkulan ng mga mambabata sa mababang kapulungan, mga congressman, talaga ang number one influence ng Speaker pagdating sa pantaon ng budget. Kung gusto mo maka-insertion, kailangan may initial yan ni Speaker. Otherwise, kahit apruban pa yan ng Secretary ng DPWH, kapag merong humingi ng mas malakas, tanggal ka. Kasi simple lang po yan eh. Sabihin natin 10 ang budget. Okay, kapag meron kang tinanggal na 1 billion, may pagkukunan ka, may mawawalan. So siyempre, kung malakas yung isa kay Speaker, kung muna 1 billion, meron natanggalan. O paano ngayon kung magreklamo yung natanggalan? So talagang in the end, it is only the Speaker that will decide kung sinong po pwede magkaroon ng insertion. Siya lang ang susundin, pati na Committee on Appropriations. Kaya naman, ang Committee Chairman ng Appropriations dapat talaga sunod-sunuran kay Speaker. Hindi po nangyayari yan na may sariling takbo ang Committee Chairman ng Appropriations. Yan lang pong trabaho niya ay ipagpatupad ang gusto mangyari na Speaker. At siyempre, kaya naman nasusunod ang gusto ng Speaker dahil yan ay merong approval. Whether or not express galing sa Presidente. Dahil ang Speaker naman ay talagang ipinili ng Presidente. So mga kaibigan kahit gano'n nilang tangkain na pagtakpan ang kanilang pagnanakaw, lumalabas na ang totoo. Ang nakuha ko sa hearing na yan, unang-una, yung bata ni Angara na USEC sa DepEd, sinungaling pagdating dun sa 8 billion. Dahil ako, nakita ko sa mga naunang pag-hearing na sinabi talaga niya na siya mismo nag-deliver na 8 billion dyan sa Malacanang. Okay? At yung 8 billion na yon para ES-SAP. Tapos ngayon, tinatanggi niya. Ang tanong, saan napunta yan? Now, dun sa minority report, bagamat sinabi nga nila na may pananagutan ang Speaker of the House, ang tanong, sino pa ang nag-utos ng lahat na ito kay Speaker? At siyempre, walang ibang patutunguhan yan kung hindi ang Presidente mismo. Dahil ang Presidente mismo ay pinsan buo ng Speaker at siyempre, hindi naman siya magiging Speaker kung hindi dahil sa Presidente na nagsabing gawin natin siyang Speaker. Di ba po? So, mga kaibigan, sa akin ang pinaka-importante, at least, kumpirmado ang 30 Tamarin, 3,000 square meters property sa South Forbes Park, pinabili ni Bangag kay Tambaluslos para gawin lamang tambakan ng basura galing sa mga agricultural smuggling at galing sa mga tongpats sa infrastruktura, lalong-lalo na sa mga flood control projects. Ang tanong, anong gagawin nyo mga kababayan? Ang tanong sa kasundaluhan, hindi pa kinakailangan ng protektahan ng taong bayan sa ganitong lantarang pagnanakaw ng kaban ng bayan? Hanggang kailan kayo mananahimik? Hanggang mawala ng Republika ng Pilipinas? Hanggang kailan tayo magtitiis? Nalalangoy tayo sa baha, samantalang linalamon ang pera na nakalaan sana para maibsan nga ang epekto ng pagtag-ulan sa ating bayan. Ilang tulog na lang po, bagyo na naman. Pebrero na po, magtatag-init hanggang Hulyo. Pero pagdating po ng Agosto, haya na naman ang mga bagyo, langoy na naman tayo, wala na naman tayong aasahan sa mga flood control projects dahil nilamon na ng mga bangag, ng mga tambaluslos, ng mga senatong at mga congressman. Hanggang kailan kayo magtitimpi sa hirap? Hindi na ba kayo nahihirapan? Hindi na ba kayo napapagod? Pwede ba? Paglaban nyo naman inyong mga sarili. Pag tayo nanindigan laban sa korupsyon, hindi tayo nagpapakabayani para sa iba. Nagpapakabayani tayo para sa ating mga sarili. Dahil kinakailangan natin yan, ninanako nilang pera para nga maibsan
ang mga paghihirap natin pag nagkaroon ng baha para magkaroon tayo ng libreng gamot at libreng gamot na isinulong na natin ng batas na ngayon ay kinukurakot pa nila. Pag-usapan po natin kung naibalik na yung pinababalik ng Korte Suprema sa gobyerno, ha? Dahil ang alam ko, mukhang hindi naibalik yan at ang gagawin lang nila, parang sa budget din nila kukunin na hindi naman po talaga yan ang intensyon. So mga kaibigan, pasensya na po, titigil na ako dahil ako'y tumataas ng high blood pressure. Okay? Pero ako po'y magpapasalamat at ang aking huling mensahe sa inyong lahat, hanggang kailan tayo magtitimpi? Gising na Pilipinas. Tama na, sobra na. Ito po inyong spokes ng bayan nagsasabi, Pilipinas, paglaban po natin ang ating mga sarili. Ito po yung spokes ng bayan nagsasabing, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at mahal ko po ang Pilipinas.